Buwan-buwan, basta ni Mara ang bigat ng problema sa renta sa apartment nang inuupahan nila ng asawang si Rigor. Palaging kapos ang kanilang kita. Nilalamon ng mataas na presyo ng bilihin at gastusin sa araw-araw. Hanggang isang gabi, inalok siya ni Jonard, ang may-ari ng apartment. Isang alok na hindi niya natanggihan. Isang gabing kapalit ng isang buwang renta. Sa pagod, sa pangangailangan at sa init, tinanggap ni Mara ang kasunduan. Kapalit ng isang buwang katahimikan. Wala nang natira sa pera. Sambit ni Mara, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Napahilamos siya sa muka. Pilit itinatago ang pagod at panghihinayang sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga daliri, mahigpit niyang hawak ang bagong resibo, ang patunay ng buwan ng bayad sa apartment na tila ba'y isang paalala ng paulit-ulit nilang kalbaryo. "Huwag kang mag-alala, extra na lang ako kina Tito Rick." Pag-aalo ni Rigor habang inaayos ang sirang zipper ng kanyang lumang backpack. "Makakadagdag din yun, baka sapat na pandagdag sa renta." Ngunit hindi iyon sapat, alam ni Mara. Ramdam niya sa bawat pagbilang ng barya at pagtiklop ng perang papel na kahit na anong pagod nila, laging kulang. Laging may mahalagang kailangang bayaran. Tubig, kuryente, bigas, utang sa tindahan, at ngayon 3,000 para sa inuupahan. Hindi kumibo si Mara. Tila nabingi sa sinabing, "Huwag mag-alala ni Rigor." Dahil sa totoo lang, pagod na siyang mag-alala. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang magtinda ng isda tuwing 3:00 ng madaling araw, makipagsiksikan sa palengke, at umuwi ng amoy alat at tuyot ang katawan. At pag-uwi niya, tambak ang bayarin, wala pa ring pagbabago. Tumayo si Mara. Dahan-dahang ibinaba ang resibo sa lamesa. Tinungo ang kalan at sinindihan yun. Tila ba'y pagbaling ng atensyon sa mas praktikal na bagay ang pagluluto ng hapunan kahit pa sardinas lang ang meron. Sa likod niya, si Rigor ay naupo, tahimik, wala na ring lakas para makipagtalo o magsalita pa. Nang matapos igisa ni Mara ang sardinas na may kamatis at sibuyas, na tanging ulam na kaya ng natirang budget, agad niya itong nilapag sa hapag. Mainit pa ang usok na umaakyat mula sa mumunting kawali, ngunit tila malamig pa rin ang paligid dahil sa bigat ng katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa. Umupo si Mara sa kahoy na bangko, hindi na nag-abalang mag-ayos ng buhok na nanlalagkit sa pawis. Ramdam sa kanyang kilos ang pagod, habang si Rigor naman nanatiling tahimik sa gilid. Parang pinapakiramdaman siya, parang gusto siyang kausapin, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. "Kumain ka na?" Mahinang sambit ni Mara, hindi man lang tumingin sa asawa. Tahimik si Rigor. Ilang segundo ang lumipas bago siya tumayo at lumapit, tsaka mahinang naupo sa tapat ni Mara. Sa halip na agad sumubo, tinitigan niya ang asawa. Parang ngayon lang niya itumuling na silayan ng buo, hindi bilang katuwang sa hirap, kundi bilang babaeng kanyang minahal noon pa man. "Ang ganda mo, mahal." Mahina, ngunit malinaw na suyo ni Rigor. "Ang ganda mo kahit galit ka." Napalingon si Mara, bahagyang nagtaas ng kilay. May bahid ng pagtataka sa mukha niya, ngunit hindi niya napigilan ang bahagyang ngiti na pilit sumisilip sa kanyang mga labi. Tulad ng dati, huli na naman ni Rigor ang kiliti niya. Sa gitna ng pagod, sa gitna ng kakulangan, sa gitna ng mga bayarin at pangarap na hindi maabot, nandoon pa rin ang isang bagay na hindi kailanman lubos na nawala, ang totoong pagmamahal sa gitna ng kahirapan. Tumikim si Mara at tumingin sa pagkain. "Puro ka bola, kumain ka na nga bago pa lumamig yan." Ngumiti si Rigor, inabot ang plato at sabay silang kumain. Hindi marangya, pero may init sa pagitan nila na tila ba muling sinindihan
ng isang simpleng papuri. Pagkatapos kumain, agad na naligo si Mara. Gusto niyang hugasan ang amoy ng palengke, ang alat ng pawis, ang bigat ng araw. Sa loob ng makipot nilang banyo, kasabay ng lagaslas ng tubig mula sa sirang gripo, ang pagpasok ni Rigor at pagdampi sa kanyang batok ng maiinit nitong palad. Walang salitang lumabas sa pagitan ni Mara at Rigor. Wala ring pagtutol. Sa halip, kusang lumapat ang katawan ni Rigor sa likod ni Mara. Mainit, mabigat, uhaw. Parang binaba yung bigas sa loob ng sako. Nasasabik pa rin ako sa iyo, Mara. Bulong ni Rigor habang patuloy. Kahit ilang taon na tayo mag-asawa, ikaw pa rin. Ikaw lang, Mara. Napapikit si Mara. Pilit pinakikiramdaman ang bawat dampi ng tubig sa balat niya. Pero mas nangingibabaw ang init ng katawan ng mga oras na iyon. Ang bawat paghawak nito sa kanya ay tila tinutunaw ang pagod at sama ng loob na kanina lamang bumabalot sa kanya. At sa isang iglap, paharap siyang hinarap ni Rigor. Wala itong sinayang na sandali. Buong lakas siyang binuhat na parang kasal lang nila kahapon. At doon, isinandal siya sa malamig na dingding ng banyo. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng lagaslas ng tubig, kasabay ng mga halik ni Rigor sa kanya. Hindi na nakaangal si Mara. Hindi na siya nakatanggi. Mahal kita at ikaw lang, Mara. Bulong nito at tila unti-unting nawawala si Mara sa sarili. Natatangay na siya ng init. Nang damdaming dati akala niya na manhid na sa dami ng problemang dala ng buhay. Rigor, bulong ni Mara, halos pabulong, parang dasal na hindi niya alam kung para saan. At sa sandaling iyon, nakalimutan nila ni Rigor ang utang at mga resibo na dapat bayaran. Pagsapit ng madaling araw, masakit man ang katawan dahil sa walang tigil na ginawa nila, walang nagawa si Mara kundi ang bumangon. Maingat siyang tumayo. Pinipigil ang impit na daing sa bawat hakbang. Tila sumisigaw ang kanyang kalamnan sa sakit, pero wala siyang oras para sa pahinga. Sanay na siyang unahin ang kailangan, hindi ang nararamdaman. Naligo muli si Mara. Ang malamig na tubig ay tila kutsilyong dumadampi sa kanyang balat. Pinapawi ang init ng gabing kay Rigor lang inialay. Pagkatapos, dumiretso siya sa kusina upang magluto ng agahan. Sinangag mula sa natirang kanin, itlog na piniritong bahagya na lang ang mantika, at mainit na kapeng barako para sa asawa. Nang ayos na ang lahat, nang sulyapan niya ang orasan, kailangan niya nang umalis para makapwesto ng maaga sa palengke. Huminga ng malalim si Mara. Luminga sa loob ng apartment. Mahimbing pa rin ang tulog ni Rigor, habang bahagyang gumagalaw ang tiyan nito sa bawat paghinga. Kaya't bit-bit ang bayong, suot ang kupas na blouse at palda, lumabas na si Mara ng apartment. Ngunit pagliko niya sa makitid na pasilyo ng paupahan, isang pamilyar na figura ang sumalubong sa kanya. Si Jonard, ang may-ari ng paupahan. Nakatayo ito sa harap ng pintuan ng kanyang unit. Hawak ang isang tasa ng kape. Suot ang puting sando na bakas ang tikas ng pangangatawan. Nanlilimahid ang paligid pero hindi ang anyo nito. Malinis at presko. Maaga ka nga alis, Mara. Ani Jonard. May bahid ng pamilyar ng ngiti sa mga labi. Natigilan si Mara. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa bayong. Oo, kailangan ko makapwesto ng maaga sa palengke, sagot ni Mara. Ngunit hindi siya inalisan ng tingin ni Jonard. Tahimik, mapanuri. May nabalitaan akong increase sa renta. Banggit nito, sabay higop sa kape. Pero dahil sa'yo, baka pwede nating pag-usapan. Lalo't magaan kang kausap. Napalunok si Mara. Para siyang sinampal ng malamig na hangin. Mabilis ang tibok ng puso niya. At sa kabila ng tila inosenteng tono ni Jonard, alam niyang mabigat ang kapalit ng bawat salitang binitiwan nito. Pasensya ka na, sagot ni Mara, halos pabulong. Baka pwedeng dalawahin ko na lang po ang bayad sa upa sa Abril.
Halos magmakaawa na ang tinig ni Mara. Itinaas niya ang tingin kay Jonard, ngunit hindi ito sumagot. Bagkus, isang mabagal at malamig na ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Nilapag nito ang tasa ng kape sa gilid ng pasimano at dahan-dahang lumapit kay Mara. Alam mo Mara, ani Jonard, maganda ka. Mas lalo ka pang gumaganda kapag nahihirapan. Siguro dahil mas totoo ka kapag ganito. Napaatras si Mara. Mahigpit ang hawak sa bayong. May asawa po ako. Hindi man maunawaan ni Mara ang sinasabi ni Jonard. Ngunit base sa kilos at kung paano siya nito titigan, tila ba alam niya na ang ibig nitong sabihin. Alam ko at hindi ko sinabing aalisin kita ron. Ang akin lang, isang gabi para sa kapayapaan mo ng isang buwan. Para sa asawa mong mahal mo. Pumikit si Mara. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw pero wala. Wala siyang masabi. Sa likod ng kanyang isipan, naroon ang larawan ni Rigor. Tulog mapayapa, walang kamalay-malay sa pasaning kanina pa niya pinipilit itago. Hindi mo kailangang sumagot ngayon Mara. Si Jonard at hinaplos ang maputing balat ni Mara, nahirap man, makinis pa rin. Isang gabi lang, isang bayad ng renta, hindi ko pipilitin. Pero alam mong darating din ang araw na kakailanganin mong tanggapin to. Sa takot, mabilis na lumakad paalis si Mara. Nang makababa siya sa labas, agad siyang kumuha ng padyak upang makarating sa palengke. Patuloy ang kaba sa kanyang puso, ngunit naroon na rin ang kaisipan na kung tatanggapin niya ang alok ng may-ari ng paupahan, doon ay matatapos kahit panandalian lamang ang paulit-ulit na problema nila ni Rigor sa renta. Walang babayaran sa susunod na buwan. Walang pag-aalala kung saan kukunin ng 3,000. Walang titig ni Rigor sa salamin habang pinipilit ikubli ang hiya dahil sa kapos na kita. Nang makarating sa palengke, tila wala sa sarili si Mara. Binati siya ng ilang kapwa tindera, ngunit hindi niya gaanong pinansin. Tahimik niyang inayos ang mga isdang paninda, galunggong, bangus, tilapia. Ngunit kahit gaano pa kalamig ang mga isda, hindi nito mapawi ang init na bumabalot sa katawan niya. Hindi ito init ng pagnanasa, kundi init ng hiya, ng takot, ng pangungutya sa sariling iniisip na niya ang alok ni Jonard. 1 kilo nga ineng. Ani ng matandang suki ni Mara, si Aling Pining, isa sa pinakamatagal nang bumibili sa kanya at tila ina na rin kung umalalay. Napakislot si Mara, saglit na bumalik sa kasalukuyan. Pinilit niyang ngumiti habang kinuha ang plastik at sinimulang timbangin ang galunggong. Pasensya na po Aling Pining, medyo puyat lang. Sambit ni Mara, sabay abot ng plastik na may lamang isda. Napansin ko nga ineng, para kang namumutla, may sakit ka ba? Usisa ni Aling Pining habang inaabot ang bayad. Umiling si Mara at hilaw na ngumiti. Wala po, pagod lang po talaga. Ang mabuti pa maaga kang magpahinga. Sagot ni Aling Pining habang inaayos ang sukli sa maliit na pitaka. Huwag kang masyadong aligaga sa trabaho. Wala ka pang anak para mamroblema ng todo. Napayuko si Mara. Sa isang iglap, may kirot na gumapang sa kanyang dibdib. Wala pa silang anak ni Rigor. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil sa dami ng iniintindi. Tila laging nauurong ang mga pangarap nilang buuin ang pamilya. Muli ay tumango at ngumiti si Mara. Pero nang makaalis ang matanda, doon ay nabura ang ngiti niya nang huminto si Jonard sa mismong tapat ng kanyang mga paninda. Pabili ng 1 kilong tilapia, ani Jonard, sabay ngisi. Gusto ko yung kasing sariwa ng sayo. Napatigil si Mara. Mabilis na luminga sa paligid. Nagbabaka sakali na walang nakarinig. Pero ilang tindera sa di kalayuan ang napatingin at bagamat walang nagsalita, ramdam niya ang bigat na mga matang tila sumusukat sa kanya. Pinilit na ngumiti ni Mara. Pilit na ikinubli ang kirot ng hiya sa dibdib. Tilapia lang po ang binibenta ko. Kinuyom ni Mara ang palad. Pilit pinipigilan ng sarili.
Gusto niyang isampal ang isang buong tilapia sa mukha ni Jonard. Pero ang naisip niya ay ang resibo, ang upa, ang kuryente, ang tubig at si Rigor. Lahat ng dahilan kung bakit siya nakatayo roon araw-araw. Tahimik niyang tinimbang ang isda, isinilid sa plastik at inabot kay Jonard. Hihintayin kita pag uwi mo mamaya. Mag-usap tayo saglit, Mara. O palalayasin ko kayo ng asawa mo sa apartment. Mariing sambit ni Jonard habang kinukuha ang plastik ng isda. Ang boses nito may halong pananakot at panunukso. Napakuyom si Mara. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Hindi dahil sa takot kundi sa galit. Galit sa kalagayan nilang mag-asawa. Galit sa sarili dahil sa unti-unti na siyang hinihigop ng mundong hindi niya pinili. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang patunayan na hindi siya ganoon. Pero ang mga salitang iyon nanatiling nakakulong sa kanyang lalamunan. Kung may problema kayo sa renta, may paraan naman para maayos yan. Di ba, Mara? Huling tugon ni Jonard, tsaka siya iniwan na parang wala lang. Tahimik si Mara habang nakatitig sa papalayong likuran ng lalaki. Napapikit siya sandali. Pilit isinisingit sa isip ang mukha ni Rigor. Ang asawa niyang kahit kapos sa buhay, laging nagpapasensya, laging nagsisikap. Inabala ni Mara ang buong maghapon sa pagtitinda. At nang pumatak ang alas 5, agad na rin siyang nagtungo sa sakayan. Tahimik siyang umupo sa padyak. Halos hindi na analintana ang usok at ingay sa paligid. Sa bawat ikot ng pedalan, parang papalapit siya ng papalapit sa isang gabing ayaw niyang abutan. Pagdating sa tapat ng apartment ay bumaba siya. Marahang binayaran ng mamang naghatid sa kanya. Saglit siyang napatingin sa ikalawang palapag sa kanilang unit. Madilim iyon, hudyat na wala pa si Rigor sa bahay. Agad na humakbang si Mara patungo sa itaas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang silinyador ng pinto, doon ay halos manigas siya sa kinatatayuan nang sa likod niya may malaking bulto ng lalaki. Magandang gabi, Mara. Pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi man lingunin, alam na ni Mara kung sino iyon. Alam kong pagod ka, sambit ni Jonard. Muli ay hinawakan ng balingkinita na bewang ni Mara. Naunang araw pa lamang nito sa paupahan niya. Nakuha na nito agad ang interes niya. Wala pa pala si Rigor. Pwede ba tayong mag-usap? Sandali lang. Hindi ako interesado sa kung anong iniisip mo. Mariing sambit ni Mara. Pilit niyang inalis ang kamay ng lalaki sa kanyang bewang. Ngunit hindi agad binitiwan ni Jonard. Mara, isang gabi lang. Bulong nito, tila ahas na bumubulong sa kanyang tenga. Tapos bayad na kayo sa renta. Hindi na kita guguluhin. Alam mong wala na akong ibang gusto kung di ikaw lang. Sa wakas ay napalingon si Mara. Kitang-kita sa kanyang muka ang puot at panggigigil. Ngunit nasa likod noon ang takot at pangungulila. Hindi siya santo, hindi siya perpekto. Isa lamang siyang babaeng pilit hinahabol ang buhay na ayaw makisama. At sa mga matang iyon ni Jonard na mapanukso, mapangangkin at puno ng kumpiyansa, nakita ni Mara ang lalaking sanay makuha ang gusto niya. Kahit pa ang kapalit nito ay ang dignidad ng iba. Aaminin niyang gwapo ito, mistusuhin, matangkad at may katawan na halatang alaga sa gym. Pero sa likod ng maamong anyo, naroon ang lalim ng panganib. Ang uri ng lalaking hindi basta-basta pwedeng pagkatiwalaan. Mara, muling sambit ni Jonard. Halos bulong habang inilapit ang muka sa kanya. Hindi mo kailangang mahirapan. Isang gabi lang ang kapalit. Napapikit si Mara. Sa kanyang guni-guni, lumitaw ang mukha ni Rigor. Pagod, gutom, ngunit may ngiti. Isang ngiti na laging sinasabi, kaya natin ito, mahal. Pero ilang kaya pa? Ilang kaya pa ba ang kaya nilang saluhin? Ilang ulit pa ba siyang magigising sa madaling araw para lang magtinda at uuwi sa bahay na walang kasiguraduhan kung makakabayad sila sa renta, kuryente at tubig? Sige na, basta libre ang upa ngayong buwan. Ani Mara, hindi kita bibiguin.
Bulong ni Jonard, sabay dampi ng daliri sa pisngi ni Mara na tila ba minamarkahan ng kanyang teritoryo. Nang makapasok sa loob, halos kapusin si Mara ng paghinga. Parang unti-unting sumisikip ang espasyo sa kanilang maliit na apartment. Ang bawat hakbang ni Jonard ay parang umiiko. Kumislap ang mga mata ni Jonard sa ilalim ng madilim na ilaw ng apartment at ang katawan nitong batak sa gym naging malinaw na paalala ng tukso, ng kapalit at ng kasalanang pilit niyang kinakalaban. Hindi makagalaw si Mara. Nakatayo lang siya sa gilid ng kama, parang estatwa ng pagkatalo. Nang mga sandaling yun, unti-unti na rin kinakain ng init si Mara. Wala kang kailangang gawin kung ayaw mo, bulong ni Jonard habang lumalapit. Ako ang bahala sa lahat. Relax ka lang, Mara. Hinawakan ni Jonard ang mukha niya at hinalikan sa labi. Ang mga halik ni Jonard bumaba pa. Maya-maya pa, ibinaba na siya nito sa kama. Napasinghap si Mara, hindi mawari kung ano ba ang nararamdaman niyang yun. Grabe ka, Mara, anas ni Jonard. Ang tagal kong hinintay to. Walang ibang hangad si Jonard kundi makuha ang gusto niya. Si Mara sa kabilang banda, hindi na umiimik. Pumikit na lang siya, kinagat ang labi, at hinayaan ang sariling lumubog sa init na hindi niya kayang iwasan. Mara, sambit ni Jonard. Parang hindi ka nagagamit ah. Napakagat labi si Mara. Aaminin niyang talaga namang mas magaling si Jonard at nang mga sandaling yun, hindi na siya mapakali. Pawisan, nanlalapot ang kanyang mga pawis. Tila nararamdaman niya na ang malapit na pagdating sa dulo. Hindi niya malaman ang gagawin. Hindi alam kung saan ibabaling ang ulo. Hindi alam kung saan nahawak. At ilang sandali nga lang, sabay nilang narating ang dulo. Tahimik siya nang matapos. Nakatitig sa kisame na hindi makapaniwala sa naramdaman habang si Jonard nakangiting humihingal sa tabi niya. Libre na ang renta hanggang susunod na buwan kung gusto mo. Bulong nito sabay halik sa balikat ni Mara. Akin ka lang, Mara. Naulit pa iyon ng paulit-ulit at sa pagkakataong yun, hindi na para sa renta dahil tila ba nahumaling na rin si Mara sa galing ni Jonard.